So, hi guys! May nakita kong video and somewhere kailangan mawa ng video, baka makalimutan ang gustong gawin kahit ilista man lang yan. Nakakalimutan ko din kung saan ko nilista eh. So, gagawin na directly I mean. So, panurin muna natin to. Mga bagay na hindi sinasabi ng administrasyon na ito. Panoorin nyo na mabuti itong video po guys. Okay, galing po to sa Deutsch o German News Ho. Galing po sa kanila po ito guys. Nagkaroon po ng mass deportation sa mga Afghan nationals. Tingnan nyo po na mabuti ito ho guys. Kung bakit. We begin with something that hasn't happened here in years. Deportation flights from Germany to Afghanistan. On Friday, Germany resumed deporting rejected asylum seekers to Afghanistan for the first time since the Taliban retook power back in 2021. A flight with convicted Afghan offenders took off bound for Kabul. The renewed deportations come as the German government faces pressure to crack down on migration after a fatal knife rampage last week, allegedly carried out by a man who should have been deported. This was the scene at Leipzig airport just before dawn. Security officials preparing the first deportation flight from Germany to Afghanistan in 3 years. On board were 28 convicted criminals denied permission to remain in Germany. Such flights have been near impossible to arrange since Germany broke off diplomatic relations with Afghanistan after the Taliban violently seized power in Kabul in August 2021. I had announced that we would also deport offenders back to Afghanistan. We have prepared this carefully without talking about it too much because such plans only succeed if you make an effort, if you do it carefully and very discreetly. That was carried out today. I would therefore like to thank everyone who helped to make this happen. And it is a clear sign that anyone who commits criminal offences cannot count on us not deporting them, but that we will look for ways to do so, as you can see from this case. The German government said the deal was not negotiated directly with the Taliban and instead with the help of what they called key regional partners. But they concede that they are also in direct contact with the Taliban. Our position as the German government is very clear. As long as the general conditions are as they are and the Taliban behave the way they do, there will be no effort to normalize relations with the Taliban. There are contacts on a technical level, especially through our representative office in Doha. Hindi lang po ito nangyayari po sa Germany, kundi sa iba pong European country sa Europa ho. Ang tanong ko, handa na ba ang Pilipinas sa paparating po ng mga Afghan nationals? Karamihan po sa kanila ay dineport po ng Europe. Lalo-lalo na ho ang pinaka-refugee-friendly na bansa, okay, ang Germany. Handa na po ba ang Pilipinas? Handa na ba kayo, mga Pilipino? So, about Afghanistan, right, the Taliban. Kasi isa sila sa tribe na nakakatakot sa Middle East. Pero pwede naman natin i-accept. Kita lang natin yung very generous natin. Malay mo, may pagbabago sa kanila. Huwag lang nilang abusuhin. Aabusuhin nila, syempre lalaban tayo. And bakit ko sinabi na parehas si past and present president natin? Tatanggin, i-aan ko yung illusion na ginawa nila. Illusion and delusion. Dahil sa power and attention na nakukuha nila. Kasi yung president natin, no, USA. Yung past natin sa China. So, lahat yan magkakakonect. Yung mga attention na nakukuha nila, na mukha, ang feeling nila, very powerful sila. Pero hindi nila alam na ginagamit lang sila. Hindi nating matim kung pag-realize nag-iisip ba talaga sila o hindi. Wala silang pansariling desisyon para sa sarili nila na mag-stand as their own. Kaya nga sabi, kahit nung history, mga teachers, hindi kaya, ng Filipino na mag-roll ng kanyang sarili. Kasi sa desisyon pa lang Decision management.
cash management din. Kaya nagkakautang ng malaki. Hindi nila wini-weigh ng mabuti kahit saan sila mag-aral. Filipino may problema talaga sa pagkagawa ng desisyon. Nakita ko din yan nung nag-healing ako. So ganito talaga, yung intuition ko nag-spark o daw wala tayong magandang desisyon na ginagawa. Kahit gusto man, imbista yung isip natin is ikagaganda, yung mga desisyon na ginagawa natin is actually maglilid ng chaos sa atin at magiging ano ba yan? Yung words magbibigay ng chaos dahil sa hindi naman natin masabi na na yung decision natin is hindi maganda, pero dahil sa kagustuhan, yun lang ang iniisip natin, yung kagustuhan, yung ikabubutisaan, yung akala mo ginagamit mo sila pero ikaw pala ang ginagamit. Kaya nga kung talagang marunong kang gumawa ng plano at desisyon sa buhay mo, kahit matagal yan, darating at darating. In God's timing, day or time na sinasabi nila. And good timing also. Kung kahit every 6 years nagpapalit ng presidente, kung nag-aano talaga sila, yung nag-i-endorse talaga sila ng plano nila sa next na president, yung bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang next na uupo, bahala ka. Wala yung dapat ganun-ganun. Paano naman malalaman yung next ng president yung plano mo kung kunwari, kahit andun yung papel. Pero yung vision na sasabi nila. So past president, dahil sa attention na nakukuha sa China, yung promises, yung mga gift, naniwala siya, hindi niya alam na ginamit din siya kasi yung China nag-invest sa isang malaking pharma. Yun kasi ang nag-aano sa atin sa buong mundo eh. Ibibigay ko yung so pinakamataas pala na nag-handle sa atin sa buong mundo is yung pharma. Isang malaking company ng pharma. Tapos sanga-sanga yan. Nasa baba na yung Mason tapos Israel. And yung president natin ngayon, kasi nga, di ba, US, na gusto niya rin yung sigurado may plano din sila. May binigay na plano sa kanya, kung mag-a-agree ka dito, ibibigay namin yung gusto mo. Baka may pinag-agreean sila. So, todo naman. Good luck sa atin, lalong babagsak ng Pilipinas. Kung hindi pa mag-isip yung president natin ngayon. Sa mga plano niya, desisyon niya. So, magiging totoo yung noon pa na notions nila, speculations, na Pilipinas, mas maganda siguro ang mag-handle is ibang bansa. Hindi mismong tao niya kasi hindi nga sila marunong. Paano iayos yung desisyon na yan? Siyempre, i-recommend ko din yung healing through pains and traumas. And alamin mo yung characteristics mo. Kung ano yung weaknesses mo, i-accept mo. Kung ano masamang ugali mo, i-accept mo. Kung anong napapansin mong maganda sa'yo, i-develop mo. Hanggang alam mo na mag-work yung sarili mo at pag-iisip mo. Pati observations mo sa ibang tao, yung parang, wow, isang galaw lang, or aura na sinasabi nila. Feeling ko, itong taong ito magbibigay ng malas or swerte. Parang ganun yung ng ibang tao. Pero, ang pinakamahirap na basahin talaga is yung masayain na tao. Kaysa yung, I once tried, nag-fail ako kasi masayahin yung taong yun. So, my bad. Another sin na kailangan i-accept. So, doon ko din na-observe na, mas madaling ang basahin ng isang taong talagang labas ang ugali niya. Tapos, madaling mairita. Yung irritation, makikita mo. Tapos, yung masayahin, depende rin. Yung parang ng full, yung pag-uugali niya or yung characteristics niya. Yung akala mo haping ko laki pero hindi pala. Yan, mahirap yung basahin. So, mas maganda natin yung desisyon natin ngayon pa lang iayos. Kaysa late.
pagtanda mo, maraming regrets kahit sa buhay, hindi lang sa pagiging leader as being tao. And itaragdag ko tong video na to. Guys, mga kababayan ko, mga kapwa ko OFW, ano po ang nangyayari sa inyo? Kamakailan lang po, merong 2 OFW ang namatay sa Hong Kong. Ngayon naman sa Kuwait. At hindi lang yan. Sa maraming nakalipas na buwan, maraming OFW, domestic helper, ang mga namatay. Bakit? Ano ang problema nila? Hindi lahat ng namamatay ng mga OFW ay problema sa kanilang mga amo. Ang pinakamabigat na problema ng mga OFW ay problema sa pamilya, problema sa pera. Alam nyo guys, nakakaawa ang maging isang OFW, lalo na pag domestic helper. Pagod na sa trabaho, gutom aabutin, tapos bibigyan pa sila ng problema galing sa kanilang mga pamilya. Maawa naman kayo sa kanila. Pag puro sarili natin ang ating mga iniintindi, isipin nyo din yung mga pamilya nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mag-isa lang pong mga yan. Akala nyo pinapakain sila na maayos. Akala nyo masarap ang buhay nila. Akala nyo marami silang pera. Hindi. May mga taong or may mga OFW na ayaw nilang magsabi ng kanilang mga problema. Kasi nagpunta sila sa ibang bansa para makatulong o para matulungan kayo. Huwag puro sarili natin yung intindihin natin. Karamihan ngayon na namamatay ng mga OFW, problema sa pera, problema sa pamilya, depression po. Nakakaranas po sila ng depression. Maawa naman po kayo sa inyong mga pamilya. Nagtatrabaho po sila para sa inyo. Intindihin niyo po sila. Kung hindi po sila nakapagpadala ng pera, hindi dahil madamot sila. Minsan nadidelay ang kanilang mga sweldo. Minsan walang makain ng mga yan. Mas malaki pa nga pinapadala nila sa Pilipinas kaysa natitira sa kanila. Nakakaiyak lang talaga yung mga nangyayari. Pag hindi nila kaya yung mga problema nila, tinatapos nila ang kanilang mga buhay. May nagbibigti, may umiinom ng maraming gamot, may tumatalon sa building, may naglalaslas. Lahat ng paraan para matapos ang kanilang mga buhay, ginagawa nila para malutas ang kanilang mga problema. Guys, alam nyo, ang problema, kasama yan sa buhay. Ang problema, hindi yan tinatakasan, hinahanapan yan ng solusyon. Iisa lang po ang buhay natin. Pag ang isang problema, nahanapan mo ng solusyon, magiging masarap yung pakiramdam. Pag gumawa ka ng mali, huwag ka nang gumawa ng isa pang pagkakamali na pagsisisihan mo. Kasi ang ugali kasi ng ibang mga Pilipino, pag may problema, sige gagawa pa ng ibang problema. Tapos, ang sinisisi, yung ibang tao at hindi yung sarili niya. Sa lahat po ng mga tao dyan sa Pilipinas, kung may mga pamilya po kayo sa abroad, lalong-lalo na kung nagtatrabaho ng domestic helper, huwag niyo po silang bigyan ng problema. Hanggat maaari, yung problema niyo dito sa Pilipinas, kung hindi naman kailangan iparating sa kanila, huwag niyo na pong iparating. Kayo na mismo ang magsolusyon. Hindi yung ipaparating niyo pa sa kanya para siya ang magsolusyon. Hindi po yun. Gumawa kayo ng problema, dapat kayo po ang magsolusyon. Huwag po kayong magagalit sa kanila kung hindi sila nagbibigay ng pera. Mag-a-apply pa lang po mga yan, grabing hirap na ang pinagdaanan nila. Kaya karamihan po sa mga domestic helper na namamatay ngayon na nakakarating po sa amin, problema po sa pamilya. Depression po. Nakakaranas po sila ng depression. Kaya please lang po, yung mga pamilya nila sa Pilipinas, parang awan nyo na po. Kung may pamilya po kayong OFW, lalong-lalo na po pag nagtatrabaho ng domestic helper, huwag nyo po silang bigyan ng problema. Kumustahin nyo sila. Kahit hindi sila nakakapagpadala ng pera or kahit hindi sila nakakapagpadala ng mga kahilingan nyo, huwag po kayong magalit. Hindi po bihira ang maging isang OFW. Kung gusto nyo malaman ng totoo, bakit hindi kayo mag-apply? Subukan nyo din maging OFW. Lagi nyo inuusga ng mga OFW porket nasa abroad na, mayabang na. Porket may trabaho na, madamot na. Hindi yun. Pag naging isang OFW pa, matutunan mong pangalagahan yung pera, yung pinaghirapan mo. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Nakakalungkot lang at nakakagalit, diba? Namatay si OFW dahil sa depression. Problema sa pamilya. Lalong-lalo na sa demonyong pera. No, yung pinag-aawayan lagi yung pera na yan. Bakit ka hindi sila magsikap? Pag hindi ka nagbigay, galit. Pag magbigay ka, galit ka pa rin. Maraming nararanasan ng mga OFW. Hindi lang physical, emotionally. Marami silang pinaghirapan na inangkin ng iba. Yun ang nakakalungkot eh. Dapat matuto din kayo magdamot para sa sarili niyo. Mga kapwa ko OFW.
Kung tutusin, kung yung mga kinikita nyo, sinisweldo nyo, kung para sa sarili nyo lang yan, sakto na yan eh. Sobra-sobra pa, pero hindi eh. Nagtatrabaho kayo para saan? Para sa kanila. Kaya para sa mga mahal kong kasambahay, mga kapwa ko OFW, maging matapang sana kayo, maging matatag. Huwag nyo pong isipin ang inyong mga pamilya. Isipin nyo din po ang inyong mga sarili. Dapat maging strong po kayo. Kasi mag-isa lang po kayo dyan. Wala pong makakatulong sa inyo, kundi sarili nyo lang at ikaw. Kung kailangan nyo ng kausap, kailangan nyo ng advice, nandito lang ako. Kausapin nyo ako. Ang tao kasi, pag dumadaan yan sa depression or anxiety, kailangan yan ng taong makakausap niya. Yung magandang magpayo. Hindi yung sususulan ka pa ng masama, yung huhusgahan ka pa. Kaya piliin mo rin yung nakakausap mo. Baka kasi mamaya iba-iba yung pupasok sa utak mo. So, about OFWs actually. Oo, hindi madaling magtrabaho sa ibang bansa. Dito nga sa atin, hindi, di ba? Yung stress, depression, anxiety na nakukuha natin sa mga ka-work natin or sa mismong work natin. Sa ibang bansa pa, na iba yung culture. Paano kung na-culture shock ka, tapos na isip mo pa yung pamilya mo? Iba kasi yung culture natin, di ba? Kaysa yung culture ng iba na within 18 years old, kailangan mo nang tumayo agad sa sarili mo. Tayo, nagkakasama pa rin hanggang tumanda. At kailangan pakita na may concern, in kindness, empathy sa isa't isa. Nawawala yun, pero meron pa rin. So, kailangan natin din tulungan sila. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, kung tumawag sila, huwag agad-agad tanungin na, mama, daddy, or auntie, lula, etc. Kailan ka magpapadala? Hindi ba pwedeng, hello, kumusta po kayo? Anong pakiramdam niyo? Yung emotional din naman nila, kailangan nating tanungin. Pakinggan sila, na kahit ilabas man lang nila, kasi kumukuha din naman tayo ng hinuhututan, ganun na rin yun. Yung mga hard works nila. Kasi, it's a kind of thief lang din yun. Yung gusto mo lang marinig kung may papadala na yung nag-abroad na pamilya. Wala man lang ka-gratitude na pakinggan yung gusto niyang sabihin. Kung masaya or hindi ang sasabihin niya. Paano kung na-miss ka niya? Yung kung may plano, gagawin talaga ng andito, yung plano magpatayo. Sabihin ng totoo kung hindi kayang i-handle yun. Hindi kayang tulungan siya na automatically hindi kayang mag-handle ng pera din. Na baka walang mapatay yung bahay. Business. Kasi ang alam lang natin maggastos. Filipino eh. Decision making. Money management. So, wala na yung helping one another na culture natin. Sharing. Love, respect doon. Ang gusto lang natin hututan ng hututan. Pati emotionally. Yung nagbibigay. Mga classmates, nakastits ako dito sa content na to. Panoorin nyo, i-share ninyo, i-repost ninyo. Ipakita natin sa taong bayan kung anong klaseng congressman itong si Paduano. Pag hindi pala siya pinakikinggan at pagpikon siya, namimisikal pala ito. Honorable pa ba ang tawag dyan, sir? Diba? Huwag ganun, sir. Nanonood ang taong bayan sa inyo. Bakit kayo napipikon? Dahil may kumukontra sa inyo? Ano ba tayo? Martial law o demokrasya? Pati ba naman dyan? Parang gusto mo makipagsuntukan pa. Honorable pa ba kayo? Pambihira naman kayo, sir. Hindi na kayo nahiya sa balat ninyo. Lahat na lang ng bisita nga ninyo dyan, pinapakontempt ninyo eh. Papuntahin nyo si Presidente Duterte dyan sa hearing ninyo, tapos i-contempt ninyo. At na makita ninyo. Wait. Nasasama nga talaga ang ugali, ano? So, kailangan talaga nating iwasan yun.
ugali sa trabaho para hindi maapektuhan. Lalo sa desisyon. So, I hope you understand something on what I've said. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, share sa next videos.